Hallelujah, 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 hallelujah. Men shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God. Hallelujah, 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 hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mabiyayang umaga upang sa ganon ay makipagniig tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating araw-araw na debosyon. Ang ating pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan po sa sulat sa Matthew 25 verse 1 to 13. Pero gusto ko pong bigyan diin ang verse 13. Ganito ang kanyang sinasabi. Kaya magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam ang araw ni ang oras. Ang ating ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay isang babala. Ang babalang sinasabi dito ay isang ugaling mapagbantay at dapat laging handa. Laging gising sa pagbabalik ng ating Panginoon sa panahon na di natin inaasahan. At ang ating ebanghelyo ngayon ay isang talinhaga ng 10 dalaga. Alam natin na ang 10 dalaga sa istoryang ito ay merong 5 matalino, 5 naman ay may mga hangal na tinatawag. So dito sa talinhaga ng mga babae, ay inatasan na maghintay at sumalubong sa pagdating ng anak ng ikakasal. At napakahalaga sa kanilang gawain noong unang panahon ang mag-ilaw sa daan. So bilang taga-ilaw ng dadaanan, napakahalaga para sa kanila na may mga lampara na tiyakin na iyon ay mag-iilaw o merong langis. Subalit, yung mga 5 doon sa 10 dalaga ay meron ng 5 hangal. Hindi inisip na magkaroon ng provision or reserve oil para sa kanilang langis ng lampara. So mga kapatid, ano nga ba ang mensahe nito sa atin? Tayo din dito sa mundo sa ating buhay, tayo din ay naglalakbay. At sa ating paglalakbay sa mundong ito, natural, kailangan din natin ng provision. Kailangan natin na mag-sustain ng ating mga lakas
Dahil sa mundong ito ay napakaraming challenges, napakaraming mga hamon, na kung wala tayong pinanghuhugutan ng lakas, tiyak na hindi natin kakayanin. Tiyak, hindi tayo manghihina. Lalo pa ngayon, ang dami-dami nating mga pinagdadaanan. May mga pagsubok. Kung darating man ang another pandemic o kalamidad, lindol, mga bagyo, marami mang mawawala, marami nang namatay na mahal natin sa buhay. Lahat yaan ay dumarating sa ating paglalakbay. Na sa ating mga inaasahan na makakatulong sa atin ay mga nawala pa. Yung mga pangangailangan natin araw-araw ay marami ding nawala at nabago. Kaya ang tanong sa panahong ito, kanito tayo kakapit? Kaya sa panahong ito ay mahigpit nating kailangan ang Diyos, mga kapatid. Masigit nating kailangan kumapit sa Diyos at paghandaan ang lahat ng bagay. Sa panahon natin ngayon, higit na kailangan ang Diyos. So, papaano natin mapapanatiling may langis ang ating mga lampara? Bukod sa araw-araw nating pagdarasal, sapagkat alam natin na yan na ang paraan para tayo ay manatiling nakakapit sa Diyos, ay nakakatulong din hindi lamang pagdarasal, nakakatulong din ang pagbabasa ng Biblia. Laging nakikiniig sa Diyos sa pagdidevotion. At laging nakikinig ng mga musika, ng mga salita ng Diyos. Ito ang mga makakapuno ng ilaw, ng liwanag ng ating buhay. At lahat ng mga ito ay nakakaragdag ng langis ng ating mga lampara. Upang hindi tayo mawalan, maubusan ng langis na nagbibigay sa atin ng lakas, huwag mawalan ng pag-asa sa panahong ito, na hindi natin alam kung hanggang saang ito ang mga pagsubok na dumarating at dinadaanan ng isang tao. Sabi ko nga kanina, ang lahat ng bawat isa sa atin ay naglalakbay sa mundong ibabaw. Patuloy nating kailangan kumapit sa ating Diyos. Huwag nating pahintulutang maubusan tayo ng langis. Huwag nating tiyakin natin na ang langis ng ating lampara ay puno at napaghandaan natin. Ulitin ko, mga kapatid, kailangang laging pinupuno ang ating lampara ng langis sa pamagitan ng walang sawang paglilingkod, pag-aaral ng banal na salita, pakikinig at pagsali sa lahat ng gawain ng ating iglesia. Huwag tayong maging kalmante lang. We are now in a normal situation, kaya wala nang hadlang upang hindi mapuno ng langis ang ating lampara. Dapat laging may sapat na panahon upang manahimik at makapagbulay-bulay sa ating Panginoon. Hindi puro trabaho. Bigyan ng panahon kay Kristo upang pagdating din ng takdang panahon ng pagdating ng ating tagapagligtas, hindi maubos ang langis kasi pinaghandaan nating mabuti. Huwag makontento ng tagapakinig lamang, mga kapatid. Gamitin ang mga talento, gamitin ang lakas. Alalahanin natin na ang Diyos ay nagbigay ng mahabang panahon
para pagnilayan at para humingi at panatiliing laging puno ang langis para sa lampara mula sa Panginoon. Kaya wag nating pahintulutan na maubusan tayo ng langis. Maging matalino tayo ng tulad ng 5 dalaga at huwag patumpik-tumpik. Mabahala ang kinabukasan sapagkat doon kapag puno ang langis ng ating lampara, doon huhugot tayo ng lakas sa oras ng panahon ng paghihintay. Purihin ang Diyos sapagkat ikaw at ako ay laging handa at laging puno ang langis. Anumang oras ang pagdating ng Panginoon, haharap tayong nakahanda. Ang buhay na ito ay para sa Kanya. Kapatid, dumulog tayo sa Kanya at hangarin ng isang matiwasay na paglilingkod upang sa ganon kailanman ay hindi aandap-andap ang ilaw na meron tayo at yan ang ating pananampalataya. Purihin ang Diyos sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Tayo'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa ibinigay mong talinhaga ng paghahanda. Natunay ngang may mga tao na naghanda, subalit kung minsan ay kulang. Katulad ng mensahe, ang 5 ang nakapasok sapagkat sapat ang kanilang langis at nahintay nila ang pagdating ng ikakasal. Tulad din namin, Panginoon, habang kami nabubuhay, ipinaghahanda namin ang buhay na ito para sa iyo. Huwag naming sayangin ang paghahandang iyon, na sa huli ay wala lang palang kapararakan. Tulungan mo kami, Panginoon, na laging puno ang aming ng lampara ng langis upang ang ilaw na iyon ay kailanman ay hindi aandap-andap, hindi mamamatay. At sa pagsalubong namin ng iyong pagbabalik, O Diyos, nakahanda kami. Anuman ang pagsubok sa daanan ng aming paghihintay, hindi kailan kami magagapi. Sapagkat, O Diyos, batid mo ang laman ng aming puso. Wala kaming ibang inisip, kundi ang makapaglingkod sa iyo. Dumating man, O Diyos, ang bagyo at unos sa buhay, hindi kami mabubuhal, sapagkat puno ng langis ang aming ilawan. Hindi kami mahuhuli, nakahanda kami lagi. At sa iyong pagtulong at paggabay sa amin, O Diyos, mangyayari ang lahat. Salamat, salamat, O Panginoon, sa umagang ito. Sa bawat paggising namin, O Diyos, Ikaw ang aming kasama. Sa bawat pagbangon namin sa aming mga higaan, nalalampasan po namin ang mga pagsubok sa buhay. Nananahan ang kalakasan ng aming paglilingkod, sapagkat doon kami sa iyo humuhugot ng lakas sa aming mga buhay. Salamat sa pananampalatayang meron ng bawat iyong mga anak. At salamat, O Diyos, sa deposyong ito, hindi po kami nagsasawa, sapagkat ito ang mga bagay na pumupuno ng kalakasan ng bawat nilalang, ng bawat iyong mga anak, upang maging malakas kami sa paghahanda ng iyong pagdating. Darating man ang huling hininga ng buhay namin, Panginoon, masasabi namin, lagi kaming handa sa pagharap sa iyo. Salamat sa lakas ng pananampalataya.
Salamat, O Diyos, sa bawat iyong mga anak na patuloy na naglilingkod sa iyong ubasan. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Sa tayong pangalan ni Jesus. Amen at Amen. God bless po. Magandang umaga sa ating lahat.